may sumasabog na balita. PCO Undersecretary Atty. Claire Castro at Pangulong Bongbong Marcos nag-usap ng masinsinan at ang palasyo may matinding utos. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagguho ng Santa Maria Cabagan Bridge. Tiniyak ng Malacanang na may mananagot sa pagguho ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagguho ng Santa Maria Cabagan Bridge sa bayan ng Santa Maria, Isabela noong Huwebes ng gabi. Sa programang Prangkahan na ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na kabilang sa mga gustong alamin ng Pangulo ay kung nagkaroon ng korupsyon sa pagbuo ng proyekto at kung substandard na materyales ang ginamit sa tulay. Tiniyak ni Castro na pananagutin ang sinumang mapapatunayang nagkaroon ng pagkukulang. Ang proyektong nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos ay nasimulan noong November 2014 at natapos itong February 1, 2025. Ito talaga ay papaimbestigahan. Okay. Okay, kung may bahid man ng korupsyon Oo. sa nangyaring ito, mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon, kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Ayan, dapat Yan ang panagutin sabi ng yan. Pangulo. Oo. Hindi mo akalain kung sino ang posibleng makulong. Isang tulay sa Isabela ang bumagsak. Hindi lang basta gumuho, kundi parang papel na tinupi matapos daanan ng isang dump truck. Pero ang tanong, aksidente lang ba ito? Ang sagot, hindi ito basta simpleng pangyayari. May 1.228 bilyong halaga ng pondo ang ginamit para sa tulay na ito. Matapos ang mahigit isang dekada ng paggawa, retrofitting, at muling pabubukas nitong Pebrero 1, 2024, hindi pa umabot ng isang buwan, bumagsak na kaagad. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Nakapagtataka, hindi ba? Pero hindi lang tayo nagtatanong, pati si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, may isang matinding babala mula sa Malacanang. Ika pa niya, heads will roll, may mananagot, makukulong ang dapat makulong. Isang napakatinding babala mula sa ating Pangulo, mga kaibigan. At talaga namang kilala natin ang ating Pangulo na pag sinabi niya ay talagang tutuparin niya. Pero sino nga ba ang may kasalanan? Ang DPWH ba? Ang kontraktor? O ang mga opisyal na nag-aproba? O baka naman isang sistematikong korupsyon ang dahilan kung bakit nagmistulang disposable ang isang multi-bilyong pisong proyekto? May isang tauhan na ngayon ay hinahanap. Ito ang flagman. Siya ang nagbigay ng pahintulot daw sa 100 toneladang dump truck na dumaan kahit na 40 tonelada lang dapat ang maximum capacity ng tulay. Pero teka, kasalanan lang ba niya? Ika pa ni PCO Undersecretary Claire Castro, dapat may makulong. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na may malalimang investigasyon ng isinasagawa at kung may kahit anong bahid ng korupsyon mula 2014 hanggang ngayon, may mananagot. Ito pa ay ayon sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mas mabigat pang tanong, bakit parang pamilyar naman ito? Ilang beses na tayong nakakakita na mga ganyan, bilyong piso ang pondo tapos babagsak lang. Ganyan din ba ang nangyari sa ibang proyekto? Isa lang ang malinaw, hindi lang simpleng aksidente ang naganap, kundi isang pangyayaring dapat pagbayaran. Dahil may 6 na tao ang talaga namang sugatan. At ang hatol ni Pangulong Bongbong Marcos, walang tatakas. Sabi ng Pangulo, hindi siya magdadalawang isip na managot ang mga dapat managot. Kung may pagkukulang ang kontraktor, sasampahan ng kaso. Kung may kapabayaan sa TPWH, sisibakin ang mga responsable.
Kung may nagnanakaw sa pundo, kulungan ang diretsyong hantungan. At kung tatanungin, sino nga ba, alin nga bang administrasyon ang dapat managot? Sa panahon ba ni Pinoy? Sa panahon ba ni Pangulong Duterte? O sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos? Pero, at ito ang pinakamahalaga, tutuloy nga ba ang investigasyon hanggang dulo? O isa lang ba itong press release na may magandang tunog pero wala namang totoong resulta? Gugulong ba ang hustisya? Kaya abangan natin ang susunod na update dahil sa pagkakataong ito, lahat ng mata ay nakatutok at titignan natin kung paninindigan ba ng ating Pangulo ang sinabi niyang walang tatakas. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Lucas 8:17, sapagkat walang anumang bagay na natatago na hindi mahayag o anumang nalilihim na hindi makikilala at lalabas. Ang pagbagsak ng tulay sa Isabela ay hindi lang isang trahedya sa pisikal na mundo, kundi isang malalim na paalala mula sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi sa Lucas 8:17 na anumang lihim, lalo na ang pandaraya, katiwalian at kasalanan, ay hindi mananatiling tago. Lilitaw at lilitaw ito dahil ang ating Panginoon Jesus mismo ang katotohanan. 1:14 at hindi niya hahayaang manaig ang kasamaan. Ngunit ang tanong, sino ang tunay na huhusga? Maaari tayong umasa sa gobyerno para managot ang may mga kasalanan. Ngunit alam nating sa harapan ng ating Panginoon Jesus, walang makapagtatago ng kasalanan. Maaring makalusot ang ilan dito sa mundo, ngunit hindi sa harap ng ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Jesus ang huling hukom, kaibigan. Kung tayo ay nagagalit sa katiwalian at kasinungalingan, dapat tayong lumapit sa ating Panginoon Kristo dahil siya lamang ang tanging perpektong hukom. Hindi niya pinapalampas ang kasalanan, ngunit inaalok na rin ang habag sa mga tunay na nagsisisi. Kaya ang tanong para sa ating lahat, tayo ba mismo ay namumuhay ng tapat sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hinahanap ba natin ang hustisyang ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon Kristo? At hindi lang sa panandaliang galit, pinagpapuri ba natin ang bansa upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw lang ang nagpapahayag ng lahat ng bagay, at kami sa iyo'y sumasandal. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong patnubay sa amin, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. At nawa po'y patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala upang karapat-dapat ang aming panalangin sa inyo. Dinadalangin po namin, Panginoong Diyos, na bigyan niyo po ng hustisya ang naapektuhan ng trahedya at hipuin niyo po ang puso ng mga nasa kapangyarihan upang mamuhay sa katotohanan. Ngunit higit sa lahat, linisin niyo rin po ang puso ng bawat isa upang mamuhay kami ng may takot at katapatan sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang katotohanan at magkaroon ng matibay na pananampalataya sa inyo, sapagkat ang tunay lamang na matibay ay walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus, kundi ang aming Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy niyong pag-alaga sa amin at sa pakikinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat itong isamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.